DPWH Secretary Dizon, susuwagin na si Martin Romualdez. At eto mga senador at mga mambabatas na involved sa flood control issue, nilabas na ang listahan. Naku po, eto na nga, dupadami na nga ng padami dito sa usapang flood control na to. Para talagang gumagrabe na no? Kanya-kanyang turuan. Turuan dito, turuan doon. Ang presidente hanggang ngayon wala pa rin kinakasuhan. Obvious na DPW Secretary bunuan ng isa sa mga involved dito sa flood control, at obvious na siya talaga din ang isa sa mga involved at sa pagnanakaw sa budget ng flood control, pero wa-epek sa Pangulo. Bakit naman ganun? At eto na nga talagang sana magtuloy-tuloy itong ginagawa ni Secretary Dizon, na ito ay susuwagin niya na susuwagin niya si Martin Romualdez. At mukhang ibubulgar na na etong si Martin Romualdez at si Saldico ay isa sa mga promotor ng nakawan sa flood control. Parang may tumutusok sa likod ko bago kasi itong upuan ko makita nyo yan di ba? Guwapings na ang ating upuan ising guwapings ng host ba? So eto na nga panoorin muna natin itong mga listahan. Hindi pala muna, dito pala muna tayo. Asan yan? Eto, yan ang issue dito sa flood control asan na yung kay eto, yan kay Dizon. Eto, sana suwagin mo na si Martin Romualdez dahil patagal ng patagal puro na lang ganyan. Parang wala na nangyayaring aksyon. Total, ikaw naman na yung at gusto mo naman na matapos na tong issue sa flood control na to at naguguluhan nga ikaw mo nga. Tapusin mo na to, ikaw na ang bahala dito sa pahinga natin ng kanyang panayam. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingiin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po ako. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po litong-lito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress. Alam mo Sir Dizon, kung ikaw litong-lito, kami din mas litong-lito. Dahil ito isipin nyo kagaya nga ito, sige pakapakita ko na nga para mas maganda para mas maganda. Para mas maganda ito yan ito yan, ba't ka nalilito? So kami din sobrang nalilito. Bakit kaya hindi matumbok ni Pangulong Bongbong Marcos etong mga congressman at mga senador at mismong Malacanang at mismong siya, bakit hindi niya gawan ng paraan na sa bagay hindi niya malalaglag sarili niya Bakit hindi inaano ng mga kasi siya rin naman ang nagsabi nito na papanagutin niya lahat. So ang masaklap dito, bakit nasa Amerika na si Saldico? Bakit pinayagan ng Pangulong Bongbong Marcos yun, di ba? Doon pa lang magtataka na tayo. Pangatlo, puro sisi ng sisi ang administrasyong Marcos mapatungkol sa flood control. Samantalang sila yung ulo dyan. Dalawa lang yung ulo dyan. Congress, tsaka Malacanang. Katulad dito ipapakita ko. Wag na natin balikan natin itong sinabi ni Secretary Dizon. Yan. Diba? Yan ang liwanag. Paano ba
pumatay ng ahas? Yan ha, paano ba pumatay ng ahas? DPWH, Palace and Congress, nasa taas. Tapos yung buntot, ito yung contractor. Yan, kitang-kita ha. Yan yung buntot, yung contractor. Ito po ay hindi ko po ginawa, galing po yan sa Inquirers. Paano ba patayin ng ahas? Napakasimple. 'Di ba dapat sa ulo? Una-una, wala naman kayo nakikitang paa ata dyan. Wala naman kayo nakikitang paa ng ahas. Wala naman kayo nakikitang kamay ng ahas. Kundi buntot lamang at ulo lamang ang meron yan, ang katawan ng ahas, di ba? So sa issue ng flood control, parang katawan ng ahas yan. Bakit mo, bago mo patayin yung nasa ibaba, bakit ayaw mong patayin yung nasa taas? Sa madaling salita, ang mga kontraktor ay buntot lamang. Sino ba yung ulo? Ayan yung Malacanang at ang Congress. Na yan dapat ang unang imbestigahan, unang managot, mapatungkol sa flood control. Bakit kung saan-saan tayo dinadala ng Malacanang? Anak ng teteng, mukhang ang tanga yung presidente natin, pupunta dun sa mga distrito tapos tuturo kung ano-ano yung mga nasira. Tapos ang papanagutin yung kontraktor, hindi ho namin sinasabi, hindi ko po sinasabi na wag panagutin ng mga kontraktor. Panagutin din sila. Pero sana bago panagutin etong nasa buntot, etong mga nasa baba ng mga kontraktor, panagutin din sana yung nasa gitna na DPWH, walang iba kundi si Secretary Bunuan at yung ulo na yan ng Malacanang at Congress. Anak ng teteng, nakapokus ang administrasyon sa kontraktor para absuelto sila. Paliwanag niya, Diba? Unang-una, paano ba makukuha ng contractors yung budget? Diba? Paano ba makukuha? Diba manggagaling? Una-una, pipirmahan ng Malacanang at ang Congress. Dadalhin sa DPWH. Ipapasa sa kontraktor. So, third hand. Kung sa motor, third hand na po ang mga kontraktor. Ngayon, anong pagkakamali dito? Unang-una, Malacanang at DPWH pa rin ang may mali dito. Bakit hindi nila hindi nila nalaman na itong mga kontraktor ay may mga ghost project pala? Sa loob ng 3 taon, mag-4 na taon na si Marcos Jr. Magpapang-4 na zona. Bakit hindi nila nalaman yun? Unang-una kasi, bukod sa hindi nila malaman, sila din kasi yung mga nasa likod nito. Pangalawa, nakapokus lang sila na banatan, walang yain, siraan ng mga Duterte. Yun pa yung pangalawa. At pangatlo, talagang ito ay isang palabas lamang nila na para idiin ng mga kontraktor at absuelto na naman sila. Kaya yung sinasabi ni Secretary DPWH Dizon, na gulong-gulo siya, kami rin. Yung mga Pilipino, gulong-gulo din kami. Paano kami hindi magugulo? Anak ng teteng, yung pumirma, yung 2 pumirma, itinuturo sa kontraktor. Unang-una, etong 2 na to, tong Malacanang at Congress, DPWH at kontraktor, magkakasabwat yan dito sa issue ng flood control. Kaya nga ito, ang galing nga ng gumawa nito di ba? Ang talagang paano ba patayin ng ahas, di ba? So syempre uuna ka sa ulo, no? So ngayon, mapunta tayo sa flood control. Paano ba masolusyonan, paano ba malutas ang issue sa flood control? Unahin mo yung ulo bago yung mga nasa baba. Sino ba yung nasa ulo? Sino ba yung ulo ng issue sa flood control? Walang iba kundi ang Malacanang. Walang iba kundi ang Congress. Gitnaan, sa tutusin, gitnaan lang DPWH. Tignan nyo, pansinin nyo maigi, ba't hindi kinakasuhan ni Marcos Jr. ang si Secretary Bunuan? Sinabi niya, oo, sa kanyang mga tawag dito, sa kanyang mga interview na pananagutin niya, si Secretary Bunuan. Anak ng teteng, obvious na nga na ninakawan ka, tapos ngayon kinakausap mo pa na
Ang galing pa ng DPWH, nagsagawa pa sila ng sarili nilang investigasyon. Samantalang kasabwat din sila dito sa isyung ito. Hindi ko pinagtatanggol ang mga contractors na involved dito. Ang akin lang etong mga contractor nasa ibaba to 'Di ba? Kung sa madaling salita, latak na lang yung napupunta sa kanila. Ang talagang totoong naikinabang yung Malacanang, Congress at DPWH. Etong mga contractor na to, latak na lang ang nalalasap dyan sa pera na yan. Yang nakikita nyo na billion kontrata, malamang sa malamang. Kaya ang pangit lang na ginagawa ng contractor, ayaw din nilang sabihin. Ayaw nilang ibulgar yung mga nasa taas nila. Ayaw nilang ibulgar ang DPWH, Malacanang at Congress na yan yung mga nasa likod nila. Ayaw nilang sabihin na yan ang problema sa kanila. Okay, mabalik tayo rito. Maipakita sa amin, sa akin, at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin, hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito at mabago kasi po napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyektong nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At ulit. So eto palitan natin dito tayo kay asan na yun? Asan na yan? Ito. Panoorin natin etong video na to. Oo. Tingnan nyo, ito pakinggan nyo. Ang ganda ng panayam dito ni Sir Raul Lambino. Maliit lamang pong mga isda po yung mga kontratista at mga DPWH official. Sila lamang po ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga kung sino mang mas matataas na opisyal po ng pamahalaan. At ako'y naniniwala na hindi lamang po sa Kongreso ang nasasangkot po dito, may mas matataas pa mga opisyal na pwede pong masangkot po dyan sa korupsyon na nangyayari po ngayon. Hindi lamang po sa public works. Dapat po tignan po din nila yung korupsyon na nangyayari dyan sa National Irrigation Administration. Kasi kung marami pong ghost project tungkol po dyan sa flood control projects na yan, at alam ko na napakarami yan, naikot ko po yung maraming lugar dito sa Pilipinas, nakita ko po yung mga hindi magandang pinagagawa nila dyan sa mga flood control, flood mitigation, revetment, slope protection, yung mga rock netting ng mga bundok, yung mga pinaggagawa nilang mga stud o kaya cut eye sa mga kalsada. Lahat po yan ay overpriced o kaya ghost project, etc. Pero ganun din po sa National Irrigation Administration. Ang laki rin po ng mga perang nawawala po dyan doon sa mga irrigation canal natin, etc. Kaya naghihirap pa rin ang ating mga magsasaka. Hindi pa rin po sapat ang kanilang mga kinikita sa pagtatanim nila ng palay at ng mais at iba pang mga produkto. So ang laking problema po talaga ang korupsyon dito sa Pilipinas. Pero mas may malalapang problema na dapat po nating huwag kalimutan. Yung internal security natin dahil po dyan sa CPP, NPA, NDF na ang nangyayari ngayon, ang ginagawa ng pamahalaan ay pinapawalang sala yung mga matataas na opisyal ng CPP, NPA na nadimanda ng murder at kung ano-anong mga nakapending na kaso sa korte
Nadi-dismiss ngayon. Bakit? Dahil nga po sa sinasabi ng pamahalaan ngayon na kailangan nang matapos ang rebellion, etc., etc. So, hinihingi po yan ng grupong nasa kabila, yung teroristang grupo. Hindi ko na Partida, kasama pa nila yan. Anong tawag doon? Dalumpalad. Dalumpalad ba yun? Oo, nakakaharap pa nila yan talaga yan dyan sa Malacanang yung mga yan. Dito, totoo itong sinasabi ni, kasi dito pa lang yung pagpapalaya nyo kay Dilima, pagpapalaya nyo kay umaming drug lord na si Mayor pa ngayon Espinosa ba yun? Kung di ako nagkakamali. Kerwin Espinosa. Yung mga ginawa nyong ganon, una pa lang, yun pa lang isang patunay na kung yung mga talagang mga taong yun, pinalaya nyo, na samantalang ginagamit nyo nga ngayon laban sa mga Duterte, what if pa dito sa issue ng flood control? Na talagang wala tayong aasahan dito kasi yung involved dito sa mga flood control, unang-una na si Saldico, wala na sa Pinas. 'Di ba? Ba't hindi pinapatawag sa Congress? Kasi nga kakampi nila. Tingnan nyo ang ginagawa ngayon. Yung hindi nila kakampi ng mga senador, nangyayari unti-unti. Mamaya papakita ko sa inyo. Sabing kaliwang po kasi nakasaad naman po doon sa pronouncement ng ating gobyerno na itong grupong CPP, NPA, NDF ay isang terrorist organization. Pero ang nangyayari ay dinidismiss yung mga criminal cases na laban sa kanila para sila ay mapuwalang sala at magkaroon na ng peace agreement. Hindi po mangyayari yan. Habang ginagawa po yan, patuloy po na binabakbakan ang ating mga sundalo at marami sa ating mga sundalo ang namamatay, marami sa ating mga pulis ang namamatay dahil po dyan sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Yan ang mas malaking problema natin, Edbar. Yung teroristang grupong CPP, NPA, NDF na nakakaligtaan natin na sila ngayon ay mga maiingay yung kanilang mga political organizations na kanilang binibira itong mga kontraktor. Dapat birahin nga itong mga kontraktor pero idemanda po natin sila. Pero hindi po yung puntahan po natin yung kanilang mga bahay o opisina nila, batuhin natin, magkaroon po tayo ng violenting action na katulad ng kanilang ginawa sa isang napapabalitang isa sa mga sangkot na mga kontratista dito sa flood control project. Alam nyo, yung ginawa nga nitong mga unghang na to ng mga makakaliwa, talagang talagang halatadong alam niyo yun, halatadong may kumukumpas Biruin niyo, ang pinag-iinitan nila ngayon mga kontraktor. Samantalang yung isang pinangalanan ni Marcos Jr. na Sunwest Corporation, pagmamay-ari yun ng mga pagmamay-ari yun ni Saldico. Pero yung mga nagrally, tikom ang bibig. Wala silang ingmik kay Saldico. At ang pinakamalala pa, nalaman na rin at sinabi na mismo, marami nang nagbalita na si Saldico ay nasa US. Pero yung mga makakaliwa na galit, di umano sa nangyayari sa flood control, yung mga kontraktor lang yung mga binabanatan. Diba kamakailan lang pinuntahan nila yung bahay ni Sara Diskaya. Diba binaboy nila. Doon wala naman tayong pakialam dun kung totoo man yung galit nila, sana pang kalahatan. Hindi lang sa kontraktor. Uulitin ko, buntot lang ho. Nasa pinakababa po ang mga kontraktor. Kung sa katawan ng tao, talampakan lang sila. Ang ulo, Malacanang at ang Congress. Ang katawan ay DPWH. Ang kontraktor, paalamang. Paalamang. So kung iahambing natin ito sa katawan ng tao, paalang ang mga kontraktor. Ito setup din to palabas lang din itong mga ginagawa ng mga nagrarally na galit sa mga kontraktor. Ba't si Saldico nga nasa US, hindi nyo magawa hindi nyo man lang ma-action-actionan Yung mga kamembro nyo nasa Congress pa. Pinapatawag si Magalong, pinapatawag si Saldico, ang dami na nilang dahilan ngayon. Doon pa lang bistado na sa Indonesia ngayon ay malawakan ang protesta ng mga tao dahil din po sa korupsyon na nangyayari sa Indonesia at kagagawan din po ng mga legislator.
o yung mga mambabatas po ng Indonesia na binigyan po nila ng malaking pondo yung kanilang mga sarili, housing projects nila, mga infrastructure projects din po nilang kinukurap nila. Nagalit yung mga Indonesians ngayon. So malawakan ang rally. Talagang in Jakarta, Surabaya, iba't ibang mga syudad sa Indonesia ay tuloy-tuloy ang rally. Natatakot ako na umabot tayo sa puntong yan. Dahil ang tingin ko po dito sa nangyayaring investigasyon. Yan ang hindi alam nyo sa totoo lang pag pag napuno yung tao na yan, baka pag tumagal pa ng tumagal itong issue sa flood control at hindi nakulong. Unang-una itong si Saldico, si Martin Romualdez, walang makukulong na mga congressman at miyembro ng DPWH. Baka mangyari ito sa Pilipinas. Hindi totoo yan. Kung puro kontraktor lang makukulong, putang ina. Talagang mapapamura ka eh. No? Dapat may mga dito. Katulad niyan, kailan ba natin binalag? Kahapon, isang counselor, na ba? Counselor na, kontraktor pa. So bakit pinayagan yun? O bakit si Saldico, kontraktor din, congressman pa. Pinakamalupit dan, chairman pa siya ng isang committee dyan sa Congress. At pinakamalupit pa doon, bukod sa chairman siya, isa pa siya sa humahawak ng budget ng Pilipinas. Yun yung pinakamalupit doon. Ngayon, sa ating Kongreso, ay hindi po yun dapat mangyari. Dahil yung Kongreso po, sila'y sangkot po dyan eh. Hindi naman po maglalakas loob itong mga DPWH, regional directors, yung mga district engineers, yung mga official po dyan, undersecretary, assistant secretary, at iba pang membro po ng DPWH. Nagagawin po nila yan kung wala pong nagdidikta sa kanilang mas mataas na mga opisyal ng pamahalaan yung mga nasa Kongreso po. At tignan po ninyo, laging binabanggit. Opo. Ang masaklap pa nga dito eh. Halimbawa, wala silang mapakulong sa Congress. Wala silang mapakulong sa DPWH. Baka magkaroon ng hearing dyan sa, lalong-lalo na rito, sa kuta ng mga buhaya. Baka magkaroon ng hearing dyan mapatungkol sa Duterte Flood Control 2016. Malamang sa malamang. Baka yan ang gawin nila dyan. Tingnan mo. Suriin po ninyo, sino bang mga congressmen dyan na nasa Bulacan? Saan sila nang galing ng mga opisina? Karamihan po sa kanila, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi dalawa ang nandiyan na congressman ngayon sa Bulacan, galing po yan sa DPWH. Yun na. Excuse me. Pero hindi lamang po sa Bulacan yan. Sa buong Pilipinas po yan, pati dyan po sa Metro Manila, marami po dyan mga proyekto na sinasabi nila tungkol sa flood control na ang ating sinisisi ngayon, kontratista at saka DPWH. Maliit lamang pong mga isda po yung mga kontratista at mga DPWH official. Sila lamang po ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga kung sino mang mas matataas na official po ng pamahalaan. At ako'y naniniwala na hindi lamang po sa Kongreso ang nasasangkot po dito, may mas matataas pa mga opisyal na pwede pong masangkot po dyan sa korupsyon na nangyayari po ngayon. So yan po yung dalawa nating isipin na problema natin. Ang problema natin sa korupsyon, problema sa terrorist ng CPP, NDF, siyempre yung problema natin sa pagkain at mataas na bilihin. Ang galing nga din ng ginawa ni Marcos no? Sinama niya sa SONA itong usapin sa flood control para magmukha siyang bida. Pero kung iisipin nyo maigi, siya yung pumipirma sa budget para sa flood control issue. Bakit hindi niya sinisisi yung sarili niya? Diba? Kasi eto, kung hindi niya papanagutin si Saldico at yung iba pang mga congressman na involved dito sa flood control issue, sa kanya puputok to eh. Diba? Dalawa lang naman sila pumipirma bago mapunta yung pera sa DPWH. Tsaka yun, sabi ni Attorney Raul Lambino, hindi naman to magagawa din ng DPWH kung walang mas malupit or mas tinatawag na mas malakas kaysa sa kanila. Ako naniniwala ko na hindi to magagawa ng kontraktor at ng DPWH nang sila-sila lang. Talagang ako naniniwala na may mga matataas na mga personalidad
na nasa likod ng DPWH kaya ganito na lang kagrabe ang nakawan sa flood control na yan? Opo, huling topic lang po, attorney, mula po dito sa akin kasi meron pong, sa inyo pong part, meron pong landmark decision yung Korte Suprema hinggil sa proseso po para sa People's Initiative, para sa pag-amyenda ng saligang batas. Ngayon, isinusulong po ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso, ito pong gawing 35 anyos, babaan ang edad po ng mga maaaring kumandidato sa pagka-presidente, sa pagka-vice-presidente, at sa pagka-senador, at nais nila na gawin ito sa ilalim po ng sistemang Constitutional Convention. Ano po masasabi niyo po dito, attorney? Ako, pabor din ako dyan, ha? Sa totoo lang, pabor ako dyan na medyo babaan yung edad ng mga tumatakbong presidente. Kasi isipin nyo maigi, kung eto si Pangulong Duterte, kung bata-bata lang, halimbawa mga 50 years old siya na tumakbo bilang presidente, siguro ang sarap ng buhay ng mga Pilipino ngayon. Kasi, tsaka yung sinasabi nila, hindi alam ko ito, tututulan to ng mga ng mga, alam mo na, yung mga may planong tumakbo, kasi nga inantay din nila yan. Yung mga planong tumakbo presidente sa 2028, tututulan yan. Pero ako, naniniwala ako na mas maganda nga yan ibaba ng edad. Pero wag naman sa siguro, wag naman na kasi kapag 35, pwede na rin 35 years old, pero wag naman mga 30. Oo, kasi pero hindi ko naman nilalahat, buti sana kung katulad ko lahat ng mga 30 years old na kung mamuhay sa kung na marunong na talaga na i-handle lang isang bansang Pilipinas. Hindi ko naman sinasabing marunong ako, pero ako ayon sa nakikita ko, sa totoo lang ang daming pwedeng gawin na mas magandang mga paraan para sa Pilipinas. Sa edad kong to, ako kasi 32 Magte-32 ako sa December. Baka naman. No, so siguro mga 35 to 40 years old yan. Okay na siguro yan at pwede ka nang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Ang hirap kasi dito, may mga tayo may mga iniisip ang mga Pilipino kapag bata, ganyan. Ay, bata pa yan, mangungurap yan. Butangin na ngayon, tingnan niyo si Marcos, matanda na, kurap pa rin. Lipat naman tayo dito sa isang topic, no? Dito tayo, yan, panoorin natin itong panayam ni Ma'am, nakalimutan ko na yung pangalan. Sige, go. Bibigay sila ng lookout sa BI na wala makakalabas ng bansa. Dapat it should be lateral to every possible person, regardless kung official o hindi, contractor o hindi, as long as napapag-usapan, ilagay mo yan sa notification para hindi makaalis ng bayan. Opo, kasi tama. Saldico is out of the country. Kaya bang habulin yan? Yung post ko nga sa Facebook kanina, sabi ko, gamitin ni Marcos Jr., ni President Marcos, ang clout niya with the United States to bring him home para umattend siya ng Senate hearing or di kaya congressional hearing. Kasi some of the congressmen are not even, parang hindi sila receptive na ipatawag si Saldico. Ngayon, paano ipapatawag kung nasa United States? Medical concerns daw. Bakit medical concern? Ang sa Pilipinas ba, walang mga hospital? O bakit kailangan lumabas ng Pilipinas? Wala bang hospital tayo? Ang dami natin magandang hospital dyan Mas mahal pa nga sa United States kasi dollar yung peso lang sa Pilipinas, diba? So yun yung sinasabi ko. Medyo nakakainit ng ulo. Prominente, kumbaga. Minit ng ulo ni Professor. Locally and domestically speaking, is yung massive corruption na ngayon ang nakatuon ng pansin ng publiko sa flood control projects. But that is not even the case. That's just one aspect of the whole story when you talk about the massive corruption happening now in the Philippines under a Marcos Jr. government. So kung titignan mo, at syempre, when you talk about kasi infrastructure project talaga, kung corruption pag-uusapan, I'm not saying everyone is, yung ibang department ay hindi kasama or walang corruption sa kanila, pero when you talk about infrastructure projects talaga, kasama na dyan yung flood control projects. Ang talaga dyan, ang una mong titignan dyan, ang DPWH. At then,
saan nakakonect ang DPWH when you talk about infrastructure, especially when you talk about budget, ay of course, when you talk about government, no, ay of course nakatuon at kakabit yan ng House of Representatives. Kasi ako alam ko yan. Bakit? Kasi ang tatay ko is engineer. Nagtrabaho, buong career ng daddy ko is actually sa DPWH, sa amin sa Samar, sa provincial level. So maliit pa lang ako hanggang sa ngayon na tumanda na, medyo tumatanda na, alam ko yung kalakaran dyan sa probinsya namin, which is a reflection of the many other provinces all across the country. So ang similarity is corruption, massive corruption. At saka sa Indonesia kasi, when they parang ang kanilang expression of protest, kasi siguro feeling ng mga Indonesian hindi na kaya sa mga salita-salita lang, hindi siguro kaya sa protesta lang na rally-rally, kaya yan, talagang sinusugod talaga nila yung mga bahay ng mga members of House of Representatives nila, yung House of Representatives mismo na building, talagang sinusugod nila at they're demanding actually for accountability. And I think Prabowo, the President of Indonesia and even other Indonesian officials already said that they will bend to the will and to the, kumbaga, yung clamor ng Indonesian public or ng mga Indonesian. So that is what I know. But Prabowo actually attended the military parade in Beijing yesterday. So makikita mo, but I think from what I know and also from monitoring what's happening in Indonesia, ay parang sinabi ni Prabowo na, yung clamor ng mga Indonesians, he will attend to them. So parang ganun. So ibig sabihin, ang protesta at ang expression of dissent ng mga Indonesians sa korupsyon na nangyayari sa House of Representatives. Balitan natin guys, ito. Papanood natin sa inyo. Ito. Makikita mo ito talaga maganda. sa drone shot, wala talaga ghost project, guni-guni. Inamin ni Alcantara na sinertipikahan niyang kumpleto yung ilang ghost project base umano sa yung kanyang team. Sinertipikahan ng team niya. Silipin na natin ang mga maiinit na balita para sa araw ng Friday, Rainy Friday, September 5. Take it away, Aloha. Eto na, Patricia Polini, SPN pa rin tayo. Ang sinubaybayang pangunahing news para sa araw na ito ng September 5, 2025. Birthday ng daddy ko bukas, September 6. Happy birthday, daddy ko. Happy birthday. At eto na po, umpisahan po natin dito sa balitang itong suspendido actually ito suspendido. Itong dating Bulacan First District Engineer na si Sorry guys nagluloko yung ating laptop, kailangan nang bumili ng bago. Henry Alcantara ay sinibak na po sa pwesto. So dati suspendido, ngayon wala na, tuluyan ng sinibak itong si Henry Alcantara at nahaharap po sa mga kasong kriminal. Sinibak. Tsaka hindi lang dapat din sibak, dapat tawag dito makulong. Kasi parang wala namang kwenta yung sibak-sibak na yan kung sibak-sisibakin nyo tapos yung pera ng taong bayan nandun pa rin sa kanya. Na sa pwesto si dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara habang isusunod na rin daw itong dalawang iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Mismong si Secretary Vince Dizon po ang nag-anunsyo ng pagkakasibak kay Alcantara. Pasisimulan na rin umano niya ang proseso ng dismissal ni na Bryce Hernandez. Siya yung pumalit, di ba, kay Henry Alcantara. At nitong si JP Mendoza. Siya naman yung hepe ng Construction Division ng Bulacan First District Engineering Office. Ayon kay Dizon, uutusan din niya ang legal team ng DPWH na irekomenda ang naaangkop na mga reklamo na ihahain laban sa tatlo sa Office of the Ombudsman. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. He is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Obviously criminal to. No, criminal to.
Pag nanakaw Pero ako saglit lang mali pala yung na-play ko. Pero ako po naniniwala ako na na dapat hindi lang dismiss, hindi lang alam niyo na 'yon. Kasi isipin niyo maigi mga kaibigan, mga banateros. Unang-una, Samantala, kasi lang to gagayahin lang to ng iba na ay okay lang yan, hindi naman mabigat yung parusa sa atin. Oo, gawin lang natin ng paulit-ulit. Kasi katulad niyan, si Bunuan, tinanggal lang. Eto naman, si Alcantara, tinanggal din. Pero walang kaso. Tapos, malamang sa malamang ganito gagawin nila niya na. Kapag yan, katulad niyan, kung nga rin, pinagtatanggal na nila lahat ng kontraktor. Tapos, wala silang kinasuhan ni isa sa kontraktor at sa DPWH. Biglang mawawala na naman tong issue na to. Diba? Bigla na naman mawawala tong issue na to, malamang sa malamang. Kaya yan ang antabayanan natin. So ito po, panoorin po natin tong panayam ni Attorney Salpanelo na may pamagat na Representative Tiangco inilahad na tumatanggap si Representative Saldico at iba pang party list groups ng nasa 15 bilyong pondo. Ang laking pera nun. Samantala, ibinunyag po ni Navotas Congressman Toby Tiangco na si dating Appropriations Chair Zaldico at mga kaugnay na party list group ang nakakuha po na higit sa 15 billion pesos na pondo. Pero yun, laki ng pera niya, DPWH flood control projects. Ayon kay Tiangco, kabilang dyan ang 2.295 billion para sa Ako Bicol, 2.06 billion para po sa BHW at 13 billion direkta kay Co. Tinukoy rin si Co bilang may-ari ng SunWest Construction, isa pa sa mga kontratistang nakakuha ng malaking bahagi ng flood control projects. Sa nakalipas sa 3 taon, nanawagan naman si Tiangco na ipatawag si Congressman Co bilang resource person sa investigasyon. O diba, liwanag, may-ari ng SunWest Corporation. Tapos, naghahanap nag-iimbestiga si Marcos Jr. samantalang etong bataan niya hindi niya makasuhan. Sa Kamara para masagot po ang mga bintang. Samantala, sinabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto sa Senado na higit 100 billion pesos ang nalugi mula sa 2023 dahil sa korupsyon sa DPWH projects na nagdulot daw na mabagal na paglago ng ekonomiya at pagkawala po ng libu-libong mga trabaho. Anya, kung nagamit sana ang pondo ng tama, abay mas mataas sana ang GDP growth ng bansa at mas maraming malikha na mga trabaho. Pinatatawag si Zaldico at si dating Senador Grace Poe. Mukhang ayaw yata nila, attorney. Anong tingin mo dyan, sir? Siyempre, ayaw nila kasi kasama nila sa kalukuhan eh. Alam mo, eto kung ako lang ang presidente, ngayon, alam mo gagawin ko? Magdideklara ako ng revolutionaryong gobyerno, bubawagin ko ang kongreso, aarestuhin ko yung mga mga miyembro na sangkot. Sapagkat alam mo naman kung sino sangkot eh. Pupusasan ko sila, tapong ko sila sa bilangguan. Tama, ganun dapat. Ganun ang gawin. Hindi, walang mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang yan. Puro lang yan. Puro mga palabas. Palabas. Kaya nga kung walang makakasuhan dito, puta na, maniwala kayo, totoo mga sinabi ng mga Duterte na palabas lang talaga. Palabas lang talaga na wala talagang mananagot dito. Samantalang, dito na ho tayo sa isang balita na yung mga senador na involved sa flood control issue. Si Senator, ayon to sa GMA basahin natin yung title. Senators Escudero, Villanueva at Go kabilang sa mga may kaanak, kaibigan sa campaign. Kita nyo, ngayon inilist na naman nila. Ilang mambabatas ang may kaanak, kaibigan o di kaya ay may campaign donor na may mga kontrata rin sa gobyerno. Batay po yan sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research. Ang ibang mambabatas na nga tumatayo pa ring opisyal ng ilang government contracting companies hanggang ngayon. Kilalanin sila sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo.
Sa gitna ng investigasyon ng Senado at Kamara kaugnay sa flood control projects, may kumukwestiyon kung tama bang mismong mga mambabatas ang nag-iimbestiga kung ilan sa kanila ay naiuugnay sa mga kontratista ng gobyerno. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na sinilip din ng GMA Integrated News Research, ilang mambabatas ang lumabas na may kamag-anak, kaibigan o campaign contributors na kontratista ng gobyerno. Sa Senado, nariyan sina Senate President Francis Escudero, Senador Joel Villanueva at Senador Bongo. Dati nang sinabi ni Escudero na nag-donate ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022 si Centerways Construction and Development Inc. President Lawrence Lubiano. Idineklara rin ito ni Escudero sa kanyang SOSE o Statement of Contributions and Expenditures. Ang Centerways ay... No, yan o. Wala namang problema. Ayan o. Inilahad naman ni Sen. Escudero. Ang problema kasi dito na pupunta yung issue sa flood control. Ito ata yung tinutumbok ni Marcos Jr. na papanagutin niya. Hindi yung mismong mga congressman, PWH, tsaka kontraktor, kundi yung mga politiko na hindi nila kalyado yung papanagutin nila na may mga ganitong issue. Ay kasama sa 15 contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha sa 20% ng mga kontrata ng flood control. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Chis yung 30 million. Hindi po galing sa company yon. Galing po yun sa akin as a... O yun naman pala, liwanag eh. Diba? Hindi naman pala galing sa company, sarili niyang pera. Si Villanueva ay dineklara rin sa kanyang SOSE ang donasyon ng New San Jose Builders noong 2022 na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Si Villanueva, dati nang itinanggi na may kaugnayan siya sa flood control projects. Isa pa nga raw siya sa nag-expose nito, 3 taon na ang nakararaan. Sinabi rin daw sa kanya... Ganyan naman ang kalakaran ngayon eh. Kapag in-expose mo ang kawalangyaan ng Administrasyong Marcos, dudurugin nga nila. Gagawan kanila ng mga issue. Katulad na lang yan. Unang-una, baka sabihin ng mga basher, bakit si Chis hindi niya naman in-expose yan? O ganito. Hindi na sunod ang kagustuhan ng Administrasyong Marcos na i-impeach si Vice President Sara Duterte sa Senado. So nagalit ang administrasyon, kaya idinadawit at binabato kay Chis Escudero tong issue na to. Na inamin naman ni Sen. Escudero, kaso hindi naman pala galing sa company yung pera, galing sa sariling bulsa nung may-ari ng company. Malay ba natin bago maging maitatag yung company na yan, bilyonaryo, mayaman na talaga yung nagbigay kay Senator Chis Escudero, di ba? So ngayon pangalawa, eto nga si Villanueva. No, etong si Senator Villanueva, alam naman na natin na talagang isa to sa mainit kay Saldico. At talagang pinapangalanan niya at talagang binulgar niya ang mapatungkol sa issue ng flood control. So hindi rin ito kaalyado ng Administrasyon Marcos, kaya niyayari din itong si Villanueva. Pangatlo, si Senator Bongo. Ito kasi yan eh, parang ano lang to eh, parang sa mga Duterte din eh. Alam nyo ba na kinakatakutan ng mga may balak tumakbo sa 2028 election etong si Senator Bongo? Kinakatakutan to bilang Vice President. Baka lang naman. No, hindi natin alam. Alam naman natin na itong si Senator Bongo ay sumira ng isang record na pinakamataas na boto na nakuha sa kasaysayan ng pagiging senador. 28 to 27 million vote. At alam naman din natin na itong si Senator Bongo ay kaalyado ng mga Duterte. At alam din naman natin ng ugali ng Administrasyong Marcos na kapag ikaw ay kaalyado ng mga Duterte, yari ka sa kanila. Diba? Gusto, obvious na obvious. Nakalayas nga si Saldico pa ibang bansa kahit na siya yung may-ari ng SunWest Corporation. Incorporation, di ba?
Kung halimbawa man, yung ginawa, yung sa kondisyon ni, or yung ginawa ni Saldico, halimbawa itong si Saldico, kaalyado to ng mga Duterte. Sa tingin nyo, papayagan ba ng administrasyon yan? Eh baka sandamakmak na ang balita ngayon, baka kung ano-ano na yung banat ng mga kongresista dyan kay Saldico. Diba? Baka sandamakmak na banat ng mga anti-Duterte kay Saldico kung sakaling si Saldico ay kaalyado ng mga Duterte dahil sa ginawa niyang yan. Pero bakit walang imik ang mga congressman? Bakit walang imik ang ibang ang mga anti-Duterte sa ginawa ni Saldico na lumipad pa ibang bansa? Na dapat ay humarap siya sa issue ng flood control kasi nga kaalyado. Ganun lang kasimple yun. Kaya nila dinidikdik si Senator Bongo kasi nga kaalyado ng mga Duterte at takot din sila kay Senator Bongo na makaharang. Alam nyo, yung mga katulad niya, Vice President Sara Duterte, Senator Bato, Senator Robin, Senator Marcoleta, sino pa? Senator Bongo. Mga tinik sa lalamunan ng may mga matataas na ambisyon sa gobyerno yung mga anti-Duterte na yan. Tinik sa lalamunan yung mga yan, sila Senator Bongo. Tinik sa lalamunan nila Romualdez, nila Risa, nila Trillanes. Si Trillanes, tumakbong mayor, talo. Talo ang putang ina. Tutukan kaya kami ni Trillanes. Makakatama kaya sa akin. Yung balita ko matapang daw yun. Kaso hindi natalalaban yun eh, no? Bayot ata yun. So tuloy natin to. Ang New San Jose Builders na wala silang government contract noon. Pagamat sa ulat ng PCIJ, sinabing nakakuha ng kontrata sa gobyerno ang naturang kumpanya. Sigo naman, kinokonekta sa CLTG Builders na pag-aari ng kanyang ama at Alfrego Builders and Supply na pag-aari ng kanyang half-brother. Pero sabi ni Go, wala siyang kinalaman sa operasyon ng mga kumpanyang ito. Ang CLTG Builders ay wala sa isumbong mo sa Pangulo website ng flood control projects. Ang Alfrego naman, merong 5 proyekto sa gobyerno na nagkakahalaga ng mahigit 327 million pesos. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko. Lumabas din sa ulat ng PCIJ at pagsilip ng GMA Integrated News Research na sa House of Representatives, 15 mambabatas ang nauugnay sa mga government. Ito na Marcos ito na mga House of Representatives. Actionan mo to, puta. Nakapokus ka lang sa kontraktor eh. Ito Contractors. Si dating House Appropriations Committee Chairman, Representative Elizalde co-founder ng SunWest, pero sinabi din niyang nag-divest na siya rito. 2 kapatid ni Co ang lumalabas na opisyal ng 2 pang kumpanya. 2 kapatid ni Co. Tapos pinayagan nyo na lumipad pa ibang bansa. Di lukuhan lang ang lahat ng ito. Biri mo, 10 billion, 4 billion, 1 billion, grabe. Hightone Construction and Development Corp at FSO Builders and Supply. Ang SunWest at Hightone ay kasama sa top 15 contractors na tinukoy ni Marcos. Sinubukan naming hinga ng bagong pahayag ang opisina ni Co pero wala silang tugon. Ilan sa mga mambabatas na yan ang tumatayong opisyal ng kumpanya hanggang ngayon. Gaya ni na Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran na manager ng Ferdstar Builders and Contractors. At Journey Jet Nisay, General Manager ng JVN Construction and Trading base sa DPWH contracts. At si Representative Carlos Loria, tumatayong President ng Macapa Corporation. Pag-aari naman ng pamilya ni Representative Agustina Pancho ang CM Pancho Construction Inc. At ang pamilya ni Representative Micaela Gonzalez ang AD Gonzalez Jr. Construction and Trading. Ang ibang mambabatas naman may kamag-anak na opisyal ng mga construction firms na may kontrata sa gobyerno. Gaya ni na CWS Party List Representative Edwin Guardiola, Representative Munir Arbison at Munir Arbison Jr. Sir Representative Lani Mercado Revilla, hipag ang shareholder ng Graia Construction Corporation na tiyahin naman ni na Congressman Brian at Jolo Revilla. Bayaw naman ni Representative Caroline Aguiao ng Kalinga ang manager ng BHM Construction.
ang ama ni One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Habang si Representative Cristina Angeles, asawa ng General Manager ng Northern Builders and Construction Corp. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga nabanggit na mambabatas. Para sa isang profesor ng UP National College of O yan, bakit lumabas naman pala yung mga pangalan ng pangalan ng mga tiga-kamara. Bakit Bakit tawag dito? Walang action niya si Marcos Jr. Talagang nagkakalokohan lang tayo dito pag ganyan ng ganyan. Puro lang ngayon nakatutok sa kontraktor, pero yung mga congressman na bataan ni Martin Romualdez ng pinsan mo, hindi mo magawa ng aksyon. Katarantaduhan yan. Ito pa, panoorin pa natin to. Inilabas na ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCI. Baka dito natin malaman yung mga pangalan ng mga mambabatas na yan. Ang listahan ng mga politikong may-ari o may kaugnayan sa mga government contractor. Ang tanong ngayon ng publiko, may paparusahan kaya kung kapwa politiko ang nag-iimbestiga? Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Gusto ka nga naming tanungin Kanya-kanyang pagdinig ng Senado at Kamara sa flood control scandal. Pero sa ulat ng PCIJ, nasa halos 20 kongresista at senador kung hindi nagmamay-ari ay may kaugnayan sa mga kumpanyang may kontrata sa pamahalaan. Una sa listahan si Senate President Francis Escudero na tumanggap ng 30 million peso campaign donation mula kay Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Centerways Construction. Ito, ang pangalawang video na pinanood natin na palaging binabanggit itong tatlong senador. Pero sa Congress, hindi binabanggit. Sana banggitin dito sa bilyonaryo. Construction and Development Incorporated. Kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Cheese po. Senator Cheese Escudero. Yes po. Si Senator Joel Villanueva naman, ang kontratistang New San Jose Builders Incorporated, ang top donor sa kanyang 2022 campaign. Tatay naman ni Senator Bongo ang nagmamay-ari ng CLTG Builders, samantalang half-brother niya ang nagmamay-ari ng Alfrego Builders and Supply. Sa datos ng DPWH, nakakubra ang CLTG Builders ng 42 infra projects sa Davao Region mula 2016 hanggang 2018 na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Ang Alfrego naman may 46 projects na nahawakan sa Davao Region mula 2016 hanggang 2024 na aabot sa 2.6 billion pesos ang halaga. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do. Walang nababanggit na Ito. Baka nababanggit ng mga congressman. Incorporated. Kapatid din niya si Christopher Co, na co-founder naman ng Hightone Construction and Development Corporation. Yan, si ganyan. FSCO Builders and Supply Managing Officer Farida Co. Si Magbubukid Party List Representative Biruin mo yun? naman. Biruin mo yun, dalawang kapatid ni Saldico. Dalawang kamag-anak ni Saldico involved sa issue ng flood control. Tapos pinalayas nyo si Saldico ngayon. Sa ibang bansa, ulit-ulitin ko yan. Wala talaga. Wala tayong aasahan dito, promise yan. Ito ay isang palabas lamang. Kaya nga medyo kinakabahan ako na baka yung 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6 trillion ibinubulsa na. Baka lang baka. Ibig sabihin nagtatanong. Mismong manager ng Third Star Builders Contractors, si CWS Party List Representative. Ibig sabihin pala, hinala. Naghihinala lang ako naghihinala. Edwin Garjola, kamag-anak ang ilan sa shareholders ng Newington Builders, Laurel Development Corporation at S.Ang Construction and General Trading Incorporated. Ito ang partial list ng PCIJ ng mga kongresistang may kaugnayan. Ba't ayaw yung pangalanan? Bakit ayaw yung pangalanan yung mga kongresista? Yung mga senador, ine-expose nyo, pero itong mga kongresista, ayun yung pangalanan. Bakit? Naku po, wala tayong aasahan dito. Sa Public Works Contractors. Sa kasalukuyan, nasa 31 contractors ang nasa listahan ng Commission on Elections na umano'y nag-donate sa mga kandidato noong 2022.
Ayon sa COMELEC, hindi maaaring mangontrata sa gobyerno ang sinumang may posisyon sa pamahalaan dahil sa conflict of interest. Ani Chairman George Garcia, nasa kamay na ng Ombudsman at ng DILG ang pagpataw ng parusa sa mga mapatutunayan na lumalabag dito. O yan naman pala eh. John Vic Rimulya, ikaw naman pala daw ang pwedeng magpaano rito. So bakit mo pinalayas si Saldico? Unang-una, bago umalis ang isang politiko, magpapaalam muna at pipirmahan muna ng DILG secretary yan bago makaalis yan ng bansa. Bakit mo pinayagan si Saldico? Aktay ka dyan. Diba? So yun, mga banateros, mga kabiyaya, kung kayo ba ang tatanungin, ito ba ay palabas lamang ng Administrasyong Marcos? Wala naman nakakasuhan dito sa mga kontraktor, congressman at syempre mismong Malacanang ang pinakaulo sa issue ng flood control project. Flood control budget. So ano pong may kukomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.